Good morning sa lahat ng nangangarap na makapag-apply sa bansang Taiwan. So, ang MIP agency po ngayon ay may job hiring para sa mga caretaker. So, nandito po sa ating screen ang qualifications. Pakibasa po natin ng maigi. Kung pasok po tayo sa qualifications and complete requirements, magtungo po tayo mismo sa MIP agency. From Monday to Friday, nagtatanggap po sila ng walk-in applicants. So, pag magpunta po tayo sa agency ng MIP, huwag natin kalilimutan, dalhin ang ating vaccination card at saka valid ID kasi pag entrance or pagpasok po natin sa guard ay hinahanap po. Pag wala po tayong valid ID at saka vaccination card ay hindi po tayo papapasukin sa office ng agency. So mahalaga pong paalala para sa mga magwa-walk-in, huwag niyo pong kalilimutan yung dalawang bagay na yan at saka yung complete requirements para po tuloy-tuloy na po yung pag-line up ng agency sa inyo. So yung qualifications po na nandito ay ito po yung hinahanap nila ngayon na job hiring. From 24 to 38 years old, 150 cm above ang height limit nila. Tapos, may weight limit din po sila, 65 kilos below ito po nila dito inilagay. And then, at least high school graduate. Sa mga hindi naman nakagraduate ng high school, pwede po ang ALS graduate. With or without experience po, ang ating caretaker papuntang Taiwan ay kahit walang experience ay tinatanggap po nila. And then, makakapagsalita po tayo ng English. Hindi naman po yung as in na perfect sa pag-i-English. Kahit basic lang po yung alam natin. Basta alam natin ma-explain ang ating sagot sa employer interview. And ex-abroad also are welcome. So, pasok na pasok dito yung mga ex-abroad na halimbawa, yung mga domestic helper na galing sa Saudi, sa Hong Kong, sa Singapore. Yung mga ganun po yung pasok na pasok dito na experience kapag caretaker po yung a-applyan natin. So, para sa mga magtatanong kung may placement fee o wala, ang bansang Taiwan po ay may placement fee. So, may mga ilan-ilan na factory na wala pong placement fee pero limited pa lang po, hindi po lahat-lahat. So, dito sa caretaker, meron din minsan walang placement fee pero karamihan po talaga ay may placement fee or at saka processing fee. Kasama na po doon. Pero mas mura na po ngayon kaysa noong dati. So, ayan po, para sa mga interested, pwede po kayong tumawag sa number na nasa ating screen sa lahat po ng inyong katanungan. Tumawag po muna kayo para sigurado para hindi po sayang ang inyong mga pamasahe pagtungo sa agency. Kasi mahigpit na po yung qualifications ng Taiwan ngayon kung ano lang yung hinahanap na nandito sa ating screen. Yun lamang po ang tatanggapin sa mga agency. So para sa mga hindi naman qualified, meron naman pong ibang employer na qualified po tayo. Iba-iba po kasi. Bawat employer po na job hiring ng agencies, iba-iba po yung mga qualifications. Kaya para sa mga hindi qualified ngayon, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kasi siguro hindi lang yung ngayon na para sa inyo, may darating pa po na ibang job order na pasok ang ating qualifications. So, para sa initial requirements, kailangan po kompleto tayo sa nandito sa ating screen kasi kapag may kulang na isa, is hindi po nila tayo line up. So, always remember na complete requirements and pasok sa qualifications is tuloy-tuloy po ang ating pag-a-apply. So, huwag natin kalilimutan na dalhin ang ating requirements, original and Xerox copy. So, ang original ay i-check lamang po ng ating agency and Xerox copy po ang kanilang kukunin. So, pag mag-apply po tayo sa agency, kailangan before 8 o'clock AM, nandun na po tayo sa agency kasi sobrang dami po ng applicant dito sa agency na ito. So, ang MIP agency ay hawak din nila ang Taiwan factory worker and caretaker, hawak din nila ang Hong Kong for domestic helper, and hawak din nila yung Singapore domestic helper. So, ang dami pong tao dito lagi. So, kailangan maaga po tayo para makatapos po tayo agad. Kasi kung full na po yung mga ano nila, is naka-cut off po sila. So, sana ay makatulong itong job hiring na ito. So, ang caretaker sa Taiwan ay umaabot na ng 36,000 basic salary sa peso, yung 20,000. So, malaki-laki na din po yung sahod ng papuntang sa Taiwan. So, hindi na rin po lugi kapag nagpunta tayo na may placement fee kasi 3 years contract po ang kontrata sa bansang Taiwan. So, good luck sa mga aspiring applicants. So, kailangan kapag nag-apply tayo ng caretaker, willing po tayo na mag-undergo sa NC2 certificate or NC2 training. So, kapag pasok po tayo sa initial requirements na hihingiin ng agency, so, ipapamedical po nila tayo and then kung pasok tayo sa medical, saka tayo isa lang sa NC2. So, ayan po yung mga kailangan natin paghandaan kapag caretaker po yung a-applyan natin sa bansang Taiwan. So, sana ay makatulong ang video na ito para sa mga nangangarap na makapunta sa Taiwan. So, that's all and thank you.